Bukas pagputok ng araw, ikaw, Lazaro, at mga pili mong tawan ay bababa sa bayan para salubungin ang may dala ng ransom. Pero mag-iingat lang kayo. Delikado tayo ngayon. Bay, painumin mo naman. Amerikano yan eh. Pa-Englishin mo pa ako. Pare, may posporo ka ba dyan? Baka pwede makasindi eh. Posporo? Tarantado ka ba? Hindi mo nakakita ang puro bomba itong mga nandito? Gusto mo sumabog tayo? Hindi mo ginagamit ang utak mo ah. Ba't ka dyan? Sipahin pa kita dyan eh. Secure the victim. Let's go! Let's go! Sir! Si David!
Arnold, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon po ay sisindihan natin ang ating mga kandila. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na siyang tatanglaw sa kanyang pagkatao. Sir, talagang tumatanda na yata tayo. Apo na pinabibinyagan mo. Puro kalokohan, Danny. Kalabaw lang ang tumatanda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Congratulations. Congratulations. Salamat po. Thank you, Father. Congratulations. Thank you, Father. Congratulations. Danny, Oh, susunod na lang ako. O, sige. kahapon lamang dumating yung mission order. Sa NARCOM ako inilagay. Wala na ako sa CIS. Malaki problema ko, sir. Paano kung hindi ko makasundo ipapalit sa'yo? Kung sa bagay matagal na akong pinagre-resign ni Minda. Hindi ganyan ang attitude, Danny. Ang sundalo, ang loyalty. Sa bayan, hindi sa isang tao. Alam ko yun, sir. Pero sa sistema nangyayari ngayon, kayo lang ang pinagkakatiwalaan ko dahil alam ko malinis kayo eh. Paano kung kurap ang pumalit sa inyo? Tiyak na ipapain lang ako nun sa kalaban. Kaya nga inaayos ko na ang paglipat mo sa NARCOM eh. Sir? I just wanted to be sure if you're still willing to work for me. Yun nga lang, kailangan maghintay pa tayo kung kailan na pagbibigyan ng ating request. Kahit kailan pa, sir. Hihintayin ko. Tara. Congratulations. Thank you. I'm sure glad you're with the group now. Wala naman akong pamimilian eh. Kapitan! Colonel, I want you to meet Captain Tony Atienza, my deputy for operations. I've always admired you, sir. Balitang-balita ang mga achievements niyo sa anti-drugs. Malaki may tutulong sa iyo ni Kapitan Atienza. Sa tagal niya nasa serbisyo, gamay niya na ang lahat ng pasikot-sikot dito. Pero ito lang ang masasabi ko, Colonel. Sa dami ng problemang mamanahin mo sa opisinang ito, I don't envy you. Alam ko yan. Ako man ay nagdalawang isip bago malipat dito sa NARCOM eh. Alam kong hindi biro-biro ang trabahong ito. At hindi basta-bastang mga tao makakabangga ko dito. Right? And in high places, Colonel. Yeah. Ganon kalawak ang network nila, kaya hirap na hirap tayo, pero nakabubutas tayo kahit papaano. We have penetrated the group of Peter Cortez. Magaling ang ahente nating nasa loob, so it's just a matter of time now. Bilang na ang oras nila. Ang utak mo sa talampakan. Ang dami mong papagain si Boss yung papinagkabo. Bossing, itong tarantadong to na makita yung dila. Ang siyang nagtip sa atin sa narko. Hindi, boss. Maawa lang kayo, boss. Boss, nakikiusap ako sa inyo. Maawa lang kayo sa akin, boss. Boss.
Pinahirapan nila ng gustong pobreng asset bago pinatay. Mata lamang ang walang latay. Hinahamon nila ako, Danny. Gusto nila akong yanigin sa unang araw ko pa lamang sa Narcom. Isa lamang ibig nilang sabihin. Na wala silang kinatatakutan. Na inutil ang Narcom. Magaling ang informer na yan. At iilang opisyal lamang sa Narcom ang nakaalam tungkol sa misyon niya. Sigurado may naghulog sa kanya, sir. Kaya wala akong mapagkatiwalaan sa Narcom. Kahit na mga opisyal. O siguro, lalo na ang mga opisyal. Danny, kailangan kita. Anytime, sir. Undercover pa rin. Pero mas malalim at mabigat kaysa sa dating trabaho mo sa CIS. No problem, sir. Nakarin niyo lang ang pag-transfer ko. That's why I wanted to meet with you here. Gusto ko mag-leave of absence ka lamang dahil hindi kita i-request sa CIS. Walang magiging records tungkol sa gagawin mong misyon para sa akin. Tayong dalawa lang makakaalam. Kayong bahala, sir. Yun nga lang. Dahil wala kang record sa Narcom, as far as they're concerned, you don't exist. Kaya kung magigipit ka, wala makakatulong sa'yo. Ako lamang ang link mo sa loob. Hindi kita pipilitin dahil alam kong delikado ang misyong to. Peste! Bakit dito pa nasiraan ang pesteng kotse ito? Henning! Puntahan mo! Hoy pare, ano ba problema niyan? Ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba ako kilala? Kilala kita, Mrs. Gordo. Ang epektos lang. Ang susi. Tapon mo. Tapon mo, sabi. Maraming salamat. Oh! Ano ba hinihintay nyo? Habulin nyo, dali! Huwag kayong babalik dito hanggat hindi ninyo napapatay!
kabila. Oh. Ayun! Tara! Sana. Hindi ko nabibilangin niyang kaibigan. Pero pag niloko mo ako, ikikis-kis ko yan sa iyong mukha. Dumiskarte na naman yung tarantadong yun. Kung gusto mo patitigilin ko sa paghinga dito sa mundo yun Huwag kang mainip, Benito. Siguraduhin mo munang tama ang hinala mo. Sigurado ako, boss. Pati si Kapitan, tsaka si Pepeng Pilay, nababanas na rin. Mas naapektuhan sila kesa sa atin. Kaya hindi ako magtataka. Baka bukas o makalawa, tatakpan ng dyaryo ang unggoy na yon. Malakas din ang loob ng taong yun, ano? Kaya kailangan bigyan ng leksyon ng matuto. Humirit ka na naman. Kasi, isa lang ang kalaban mo. Ang gusto ko malaman, kung saan galing ang mga supply niya. Sa palagay ko, siyang tumiklo kay Mrs. Gordon. At unti-unti niyang dinidispose ang 3 kilong nadekwat niya. Ang pinagtataka ko lang, kung bakit hindi siya nauubusan ng tinutulak. Sino ba pinag-uusapan ninyo? At mukha nang gustong patay ni Benito? O baka naman naiinggit ka lang dahil hindi mo kayang gawin yung ginagawa nun? Hindi na biro to, boss. Kapag kumalat ang balita na pinapayagan natin kumilos ang taong ito dito mismo sa teritoryo natin, baka magdagsaan lahat dito. At akalain, hindi natin kayang pangalagaan ang mismong teritoryo natin. Punta mo ang taong yan, Benito. Kung matibay ang dibdib niya, baka pwede natin siyang pakinabangan. Pare, gusto kang makausap ni Peter. Pare, kinakausap kang maayos Sinong Peter? Yung amo ko, si Peter Cortez. Ang amo mo? Hindi ko kilala amo mo. Ang sabi ng nanay ko, wag na wag daw ako makikipag-usap sa taong hindi ko kilala. Imbitasyon, pare. Ano yan?
Basahin mo. Ayun siya, boss. Boss, si Sunny Morales. Nagkita rin tayo, Sunny. Napakatunog ng pangalan mo. Mas sikat ka, Peter Cortez. Yan ang gusto ko sa tao. Nagsasabi ng totoo. Ano ba pag-uusapan natin? Ganun na lang ginawang pangungulit sa akin ng mga tao mo. Gusto kita makasama sa grupo ko, Sunny. Kinakyat mo ko dito. Dito sa tuktok ng langit. Yan lang sasabihin mo. Pareho mo, Sunny. Iba rin ang style ko. Kung ganun magkakasundo tayo. Pumapayag ka na? Pag-iisipan ko pa. Salamat sa imbitasyon mo. Sa'yo yan. Nasabi ko na sa bata mo na hindi ako tumatanggap ng hindi ko pinaghirapan. Tungkol doon sa alok mo, bigyan mo ko ng oras. Hi. Hi. Excuse me. See you soon. Oh, kumusta si Colonel? Ewan ko, iniwan ko siya kagabi sa hotel. Tulog na tulog. Mission accomplished? As always. O paano yung pangako mo? Gamitin mo ang credit card mo. At idagdag mo na rin to sa gastos mo. Kay sana yan eh. Oh, Eh hindi niya tinanggap. Sa'yo na lang. thank you ha. Happy shopping. Good luck. Sir, ano hong order nyo? Bigyan mo ka ng chicken adobo. Sunny. Sunny, Dala mo ba? Sir, ito na hong order nyo. ikaw dala mo? Nasa kotse. Sandali, kukunin ko. Miss, dalawang kape. Huwag kang papalag. Pulis kami. Bagong rebor ang baril ko. Baka gusto mong ikaw ang mabuhay na manuhan. Anong kasalanan ko? Bata ni Pepeng Putol yung kausap mo kanina. Alam kong hindi goto o kape ang pinag-uusapan nyo. Eh ano? Kausap lang pala eh. Kailangan pa bang humingi ng permiso sa inyo para makausap ang isang tao? Pilosopo ka! Magpulis ka muna bago ka mga tuwiran, ha? Tara! Sandali! Sige! Isang beses pa, Morales. Sino ang supplier mo? Bigay ka yata eh. Sabi ko sa'yo wala akong supplier. Isang tanong. Isang sagot, bata. Tignan natin. Kung ano unang mauubos. Ang swerte mo o ang tapang mo. Uulitin ko tanong. Sinong supplier mo? Kanino ka kumukuha?
serbisyo na lang, bata. Pagod na ako. Matigas ang ulo mo! Tigil yan! Sa susunod, kumuha kayo ng magaling na investigador. Hindi katulad dito. Isang sikwat lang eh. Humahalik na sa lupa. Sinisiguro ko, hindi ka magsisisi sa pagsama sa grupo ko. Hello sir, si Danny to. Where are you? Sir, pasok na ako. Butas ng karayom ang dinaanan ko pero nasa loob na ako. Objective natin mismo ang kumausap sa akin. That's good news. Pero hanggat maaari, madali naman pagkilala sa mga sangkot sa grupo ni Cortez. Make that your topmost priority. As soon as possible, kung maaari. Para hindi ka na magtagal dyan sa loob, ha? Yes sir. Okay. You're on your own now, Danny. Nasa iyo ang ikapagtatagumpay ng ating misyon. Good luck. Mag-iingat ka, ha? Thank you sir. Simple lang ang plano ko. Para tayong kooperatiba. Isang presyo sa pagbili, isang presyo rin sa pagtulak. Walang kompetensya. Diktado natin ang lahat. Peter, pati ba protection ng kooperatiba? Sabi ko nga package din lang lahat. Pati sa proteksyon. Sa plano mo, ang maapektuhan natin, ang maliliit na nagtutulak. Eh ano ba masama doon? Hindi naman natin sila pipiliting huminto. Kusa silang hihinto. Kaya, kung magkakaisa tayo, masosolo natin ang market. Kikita tayong lahat. Ikaw lang, Peter. Magiging sub-dealer na lang kami. At alam mo naman ang mga sub-dealer, parya lang ang kinikita. Oo. Iyo, alok. Hindi patas. Hindi naman talaga patas Malaki ang grupo ko. Niwala sa kalahati ang supply nyo kahit pagsamahin pa. Pababagsakin ko lang ng konti ang presyo ko. Kahit konti. Isang linggo. Tiklop kayo. Tinatakot mo ba kami, Peter? Kilala mo ko, Bombay. Wala sa ugali ko ang manakot. Ginagawa ko. Sila lang naman na nagre-reklamo Okay lang sa akin ang plano mo, Peter. Sa akin di bale. Basta walang gulo. Di bale late kita. Basta walang gulo. Mabuti na yung alam ko. Kung sino ang nakaintindi sa sinabi ko. Hindi mo ako nakumbinsi, Peter. Kung sila payag sa alok mo, ako hindi. Ako lang yata ang matapang dito At ako lang may lakas na loob kumontra sa gusto mo. O ngayon, kung gusto mo, magkanya-kanya na tayo. Kung hindi, ikaw na ang maging sub-dealer ko. O ano? Ha? O ano? Ha? Ano? Hayop ka! Hoy, Peter! Hindi ako natatakot sa'yo! Hoy! Lumaban kayo! Laban! Laban kayo! Iwan mo ako! Ang makita mo hinahanap mo! Ano? Sige! Ha? Tumitigil din pala bunganga mo, Mrs. Gordo. Pero huli na.
Yung may reklamo pa sa inyo. Kay saan kayo makipag-usap? Hindi. Okay naman ang plano mo, Peter eh. Siya nga yun naman kami. Ba, Peter, alam mo naman, kayo na pa ako boto sa'yo. At saka alam mo namang hindi ka namin tataluhin, Peter eh. Basta, wag lang gagalit sa akin. Ako wala, reklamo. Okay lang. Okay lang. Eh di nagkakaintindihan tayo. Hmm? Ito, totohanan. Ituloy mo. Wag, wait! Magkakasama tayo! Wag! Wait! Wag! Akala ko tapos na. Bonus mo, Sunny. Okay yung gimmick mo kanina. Napapayag natin sila sa plano natin. Peter, sinabi ko na sa'yo, hindi ako tumatanggap ng perang hindi ko pinaghirapan. Simple lang namang ginawa ko eh. Tinakot ko sila. Ang problema, tinuluyan ni Benito. Sadista talaga yon. Cold-blooded. Masasanay ka rin sa kanya. Pero, mas gusto ko ang style mo. Pwes, kung ayaw mong tanggapin to, siguro yun eh, hindi mo tatanggihan. Okay ka, Sunny. Magkakasundo tayo. Sige, maiwan muna kita. May kasama ka na rin eh. Siya nga pala. Magagalit na ako sa'yo pag hindi mo tinanggap to. Importante ang oras sa trabaho natin. Kailangan lagi kang on time. Nakita ko ang nangyari kanina. At least nalaman ko na hindi kayo pareho ni Benito. Hindi ako pumapatay ng babae o ng mga taong wala laban. Sa bagay na yan, naiiba ka sa mga tauhan ni Peter. Noong una pa lamang kita nakilala, napuna ko na sa'yo yun. Hindi pala ako nagkamali. Pero, paano ka napasok dito sa trabahong to? Ika nga eh, mas mabuti yung kakampi kaysa sa kalaban. Yun ang sabi ni Peter. Napakalakas mo talaga kay Peter. Alam mo ba, I'm supposed to entertain you tonight. Yan ba role mo dito? Entertainer. Well, yan ang bili nila sa akin. Alagaan daw kita. Pwes kung talagang wala akong magagawa eh. Bahala ka na sa akin. Patak tayo. Ha? Nagtitil ka ng drugs. Hindi ka marunong bumatak.
Danny, ipaghahanda ko pa ng baon si Junjun. Tulog pa yun. Ako na muna sikasuhin mo. Danny, Mag-asawa naman tayo ah. kahit na. Eh, hindi naman natin yung ginagawa noon ah. Halika. Tatak muna tayo. Ma, bakit hanggang ngayon wala pa rin si Papa? Marami lang trabaho ang papa mo. Hindi bale. Baka pag uwi mo galing sa eskwela, nandito na yun. Ma, nandiyan na pala yung sundo ko. Bye. Okay. Nice doing business with you. Sir, I've been waiting for you. sorry sir. Mainit ang sitwasyon eh. Gumawa nga lang ako ng paraan para makalis. Mabuti nakakuha niyo yung message ko doon sa dating safe house. Kailangan ko lumipat dito. For security.
Mula nang masakop ni Peter ang buong teritoryo, lalong lumaki ang volume ng drogang dumadating sa Maynila. Kailangan sigurong madaliin na natin ang pag-identify sa mga taong kasangkot sa grupo ni Cortez. Tamang-tama sa planong buy-bust operation na isasagawa ng Narcom. Kailangan bilisan mo ang kilos, Danny. Tsaka, kung makakaiwas ka, huwag ka na sumama sa lakad na yon. Danny? Diyan ka lang ha. Isa sa malakas nating kliyente si Henry. Siguraduhin yung hindi papalpak ang lakad nyo mamayang gabi. Sa akin, walang problema. Ewan ko kay Sunny. Siya magdadala ng epektos eh. Milyon-milyon ang laman ng attache case na ito. Ingatan mo, Sunny. Sige, Peter. Sige, lumakad na kayo. Let's go, boys! Sunny, sandali. Kaya na sinabi ko. Importante ang deal na to para sa akin. Ayoko masira sa taong kausap ko. Gusto ko makasiguro. Hindi pa ako nasisira sa'yo, Peter. Alam ko. Kaya mabuti, iwasan mo si Beth. Si Beth at ang Shabu ay masamang kombinasyon. Silang dalawa'y pinaglilibangan lang at hindi siniseryoso. Hindi problema yan, Peter. Mabuti. Morales, Benny, baby! My friend! ano bang ginagawa mo rito? May lakad tayo ah. Masyado ka nervyoso, Ben. Masama sa puso yan eh. Maaga pa. Let's have a good time. Hindi biro tong lakad natin. Hindi ako nagbibiro, Benny. Makakarating ka ba? Hindi mo na kaya. Benny! Iba to! Benny! Iba to! Kaya ko! Ako! Ang Panginoon! Ba't kayo nababato? Pagod na rin ba kayo? Sayo! Sayo to, pare. Tara, pare. Music! Sayo! Nasaan na si Sunny? Kalahating oras ng huli yan. Tarantadong yan. Dahil sa kanya mabubulilyaso ang lakad natin. Huwag kang mag-alala. Darating din yun. Ang problema, ang epektos nasa kanya. Si Sunny, nandito na pala eh.
Ba't ngayon ka lang? Dumating naman ako ah. Kanina pa kami rito ah. Nahuli ka na naman. Hindi ako huli. Napaaga lang kayo. Sige na, tapusin na natin to. Mga pulis to! Ano yun? Putukan nyo na yung epektos! Sandali! Baka mga parak yan! Sakay na! Ano nangyari? Tara! Sapat na! Mga CIS! Sabi ko na nga ba eh, kung bakit nagtitiwala si Peter sa gago na yun. Tara na! Tigil! Hop! Tigil! Lakad! Nag-aaksaya ka na ng panahon, Chief. Unang-una wala akong alam sa sinasabi mo. Ikalawa, kung may alaman ako, hindi ako si Raulo para kumanta sa inyo. Sayang ka kung hindi ka magsasalita, bata. Ikaw ang naririto at nahihirapan. Samantalang yung pinoprotektahan mo, nagpapasasa. Pero kung makikipagtulungan ka sa amin, tutulungan din kita. Solo flight lang ako. Huwag mo akong paikutin! Malapit na maubos ang pasensya ko! Ulitin ko ang tanong. Sino ang amo mo? Ang kulit mo naman eh. Sinabi ko sa'yo wala akong amo. Morales. Gumamit ka man ng ibang pangalan. Hindi pa rin matatago ang kasalanan mo. Costales. Isa ka palang kriminal na nagtatago sa uniforme ng alagad ng batas. Bata ka pa, Tiniente. Bumalik ka na lang sa opisina mo at huwag mo nang pakialaman ng mga bagay na wala kang alam. Akala ko ba matino ka? Akala ko ba ikaw ang pag-asa upang malinis ang lahat ng karumihan na nakikita ko sa serbisyo, ha? Mahalaga sa iyong dangal. Pera lang palang katumbas ng dangal na yan eh. Bago mo pansinin ang inaakala mong dumi sa pagkatao ko, tanungin mo muna sarili mo kung kahit minsan wala ka nagawang kasalanan. Huwag ka nang magmalinis. Hinangahan kita. Inidolo kita. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Pero sana hinayaan mo na lang akong mamatay. Buo pa sana ang pagtitiwala ko sa iyo. Hindi ka Diyos, Tiniente. Wala kang karapatang musga sa tama't mali. Puro ka kasinungalingan. Ang lakas ng loob mong gamitin ang pangalan ng Diyos. Para yan sa akin. At sa lahat ng sinira mong pagtitiwala.
Dahil sa kagagawan nyo, nahuli pati kliyente natin. Paano kung mapakanta nila yon? Mabubulabog tayo. Akala ko ba'y ayos na ang lahat? May nakialam eh. Sino? Mga CIS, pumapapel. At huwag akong sisihin mo. Dahil kung dumating sa oras ang hayop na to, walang bulilyaso. Dapat hindi mo na inaasahan yan eh. Ang pinagtataka ko lang, kung bakit siya pa ang pinagdala mo na epektos. Tama na! Desisyon ko yon. Walang mangyayari kung magsisisihan tayo. Mabuti pa sana magpahinga ka muna. Mukhang mainit ka ngayon sa otoridad. Ipatatawag na lang kita. Pasensya ka na, Peter. Wala na tayong magagawa doon. Nangyari na yon. Salamat. Mukhang pabigat sa atin si Morales, boss. Alam ko. Tawagan mo si Beth. Tsak doon pupunta yon. At siguraduhin mo lang na hindi siya makakalabas ng buhay doon. Ha? Umalis ka na, Danny! Umalis ka na! Pinaalis, kararating ko lang! Huwag ka na magtanong! Pagkaalis mo kay Peter, tumawag si Benito. Huwag ka raw paaalisin. Pupunta na sila dito! Eh, ano ngayon? Hindi naman ako takot ibinito ah! Utang na loob! Umalis ka na! Beth, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi kita maintindihan! Nakikiusap ako. Umalis ka na bago ka nila maabutan! Ayoko may mangyari sa'yo! Ano ba pinagsasabi mo? Papatayin ka nila. Sige na!
Junjun? Ma, kinukuha ko lang po yung bola ko. Junjun? Ano yun? Diyos ko, Danny. Anong ginawa mo? Binaril mo si Junjun! Danny, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Junjun? Danny, bakit? Bakit, Danny? What happened, Danny? Hindi na ikaw yung Danny kausap ko 8 months ago. Hindi na kita kilala. At maging ikaw rin, ang iyong pamilya o kahit na ang iyong sarili, hindi mo nakilala. I'm sorry, sir. Ako ang dapat magsabi niyan. Hindi ko alam na ganun kabigat na problema ang binigay ko sa'yo. I assume full responsibility for this. Ako ang naligaw, sir. Malaking kasalanan. Iaahong kita. Mas mahalaga ang buhay mo sa kahit ano pa mang misyon. Ipapasok kita sa rehab. At habang nandun ka, gagawin ko ang lahat para huwag maaksaya ang lahat ng pinagpaguran mo. Yan lang ang aking magagawa upang matumbasan ang lahat ng hirap na ginawa mo at ng iyong pamilya para sa akin. Sir, pulis ako. At tungkulin kong tanggapin ang lahat na ibibigay mo sa akin. Ngunit hindi ko alam, hindi pala ako ganun katatag. Ganun kalakas. Dahil sa nangyari sa akin, ngayon ko lang napatunayan na ibang klaseng sugal ang droga. Taya ang buhay. Tutulungan kita, Danny. Hihintayin ka namin ng anak mo. Nasa listahan ito ang pangalan ng mga sangkot sa grupo ni Cortez at ang mga sindikatong hawak niya. Sayang at hindi ko makukumpleto. Wala ka nang magagawa. Hindi ka na makababalik sa grupo ni Cortez. Sapat na ito. Gagamitin natin tong armas upang mapanagot ang lahat na may kasalanan. You've done a good job, Captain. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa'yo. I'm very proud of you. Kayo nang bahala dyan, sir. At sir, tulungan niyo ako. Diyan ka lang. Si Senator Herrera sa Senado. Ayon sa kanya,
maraming prominenteng tao ang nasasangkot sa drug trafficking dito sa ating bansa. Walang takot niyang ibinulgar sa privilege speech niya sa Senado ang mga pangalan ng big-time drug smugglers. Sila ang responsable sa mahigit na 70% ng drugs na kumakalat sa buong Metro May problema ba, Manila. boss? Mahigpit talaga ang kampanya ng gobyerno laban sa illegal May expose si drugs. Senator. Dapat lamang na maparusahan Privilege ng mga speech. taong may kinalaman sa drug smuggling at drug trafficking. Ang nangunguna sa listahan ay si Peter Cortez. Ang taong ito na napabalitang drug lord ay hindi magalaw dahil Tama ang sa impormasyon ko. matinding support ang ibinibigay sa kanya ng mga Si Costales ang nagbigay ng listahan na yan. Kaya pala naglahong parang bula. Kilos laban sa mga taong kasangkot. Isa sa mga military officers na kasangkot ay si Captain Danilo Costales. Ngayon, inaasahan ng taong bayan na dahil sa ginawa ni Senator Herrera ay magkakaroon na ng kalutasan ng problema sa Hello. drugs. Binigyan din pa ni Senator Hello, Herrera bossing. na hindi Si Boy Radby to. Si Danny Costales. At si Sunny Morales. Iisa ho. Sigurado ka bang si Costales yun? 100% ho. Sige. Salamat. Tawagan mo si Captain Atienza.
Hanapin niyo si Costales. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Bawat sulok, bawat kanto, lahat ng lugar na pwede niyang puntahan o takbuhan, pasukin niyo. Kung kailangan niyong baliktarin ng buong Maynila, gawin niyo. Pag may nakialam, itumba niyo. Pero wag na wag kayong babalik dito na hindi niyo siya kasama. Iharap niyo sa akin si Costales. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hello? Danny, tulad ng sinabi ko sa iyo, Danny, hindi natin alam kung sinong kaibigan at kung sinong kaaway. At yan din ang dahilan kung bakit tayong dalawa lamang nakaalam ng misyon mo. Wala na ba talaga tayong kakampi? At kahit ang pinakaingatan sikreto ay nabubulgar? Ano magagawa natin, sir? Dadalawa lang tayo laban sa napakalaking kaaway. Na pati ang batas ay kaya nilang paikutin. Ngayon at nasamang pangalan ko sa listahan. Hindi lang grupo ni Benito naghahanap sa akin, kundi pati ang batas. Batas na inaasahan ko matatakbuhan. Tutulungan pa rin kita, Danny. Hindi kita pababayaan. Hindi ko na iniisip ang sarili ko, sir. Walang mahalaga sa akin ngayon kundi ang kaligtasan ng pamilya ko. Sa nangyaring ito, pati sila'y nalagay sa alanganin. At hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa kanila. Kailangan ko silang ilayo, sir. Nandiyan na sila. Sa likod tayo dumaan. Ang iba, doon. Hanapin niyo! Buenas talaga. Tara na! Nurse, pakibantay mo maigi itong bata, ha? Sir, wala po kayong dapat ipag-alala. Mild stroke lang ho nangyari sa bata. Bukod sa ilang galos at mild concussion, wala na akong makitang iba pa. Mga ilang araw lang pwede na siyang ilabas. Salamat, Hodo. Okay.
Ayon sa doktor, okay na si Junior. I'm sorry, pati kayo nadamay. Danny, asawa mo ko. Gaya ng sabi ko sa'yo, kasama mo kami kahit na ano pang mangyari. Bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kay Colonel? Kailangan ko talaga siyang makausap. Iiwan ko muna kayo rito. Walang gagalaw sa inyo rito. Bakit hindi mo nalang siya tawagan? Huramentado na mga kalaban mo. Hindi ka nila titigilan, Danny. Kahit isugal ko ang buhay ko, pati ako lang naligtas kayo. Kumilos na ako, Danny. Kinausap ko na si Senator Herrera. Sinabi ko sa kanila mission mo na ikaw ang nagbigay ng listahan sa akin ng grupo ni Cortez. Desperado na sila, sir. Hindi lang akong puntirya nila, pati na pamilya ko. Alam ko hindi sila titigil hanggat hindi lang kami napapatay. Hindi bale. Tutulungan ka ni Senator. Konting panahon na lang. Wala nang panahon, sir. Nasama ang pangalan ko sa listahan ng mga opisyal na kasama sa payroll ni Cortez. Tsak na gumagawa ng paraan ng mga yun para masira ang aking kredibilidad. At tuluyan na ako hindi makabalik sa puwersa. Wala na akong pamimilian, sir. Hindi matatapos ang gulong to kung patuloy akong tatakbo. Si Cortez lang, sir. O ako. Sir! Umalis ka na, Danny. Don't let them get you. Get out of here! Hindi kita iwanan, sir. Kailangan kita itakas. Umalis ka na! Sir, huwag kang bibitiw. Lumulag! Abangan mo!
Hello, Teniente David. O ito nga, sino to? Malupa ang tama ni Colonel Ruiz. Kailangan niya ng tulong. Nasa garahe siya ng mga lumang bus sa North Avenue. Hello? Hello?
Danny? Sir, Kumusta ka na, Danny? ayos lang. Pero hindi ko pa rin matanggap ang nangyayari. Ako na nagpakahirap at nagsakripisyo para lang mawasak ang sindikato ni Cortez. Pero sa kabila nun, ako pa ngayon ang parang isang kriminal na nagtatago at hinahabol. Danny, aminin na natin na naging radikal ang ginawa natin pamamaraan. At yan ang hindi nila maintindihan. Ngayon malakas na ako. Haharapin ko ng problemang to. Ako na mismo ang pupunta at kakausap sa mga nasa itaas. Ipaliliwanag ko sa kanila kung ano talaga naging mission mo. Mahirap, pero gagawin ko. Mahirap? Bakit mahirap, sir? Ang hinihingi ko lang ay makabalik sa serbisyo. Danny, sa ginawa mong pagwasak sa sindikato ni Cortez, marami kang nasagasaan. Mga matataas na opisyal ng gobyerno at militar. Para sa kanila, ikaw nagsara ng gripo ng grasya. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin sila tumitigil ng pagharang sa'yo. Pero sir, bakit pakiramdam ko? Parang pati kayo nawawala ng pag-asa. Hindi, Danny. Sa ngayon nga, ito na lamang natitira natin problema. Pero ilalaban ko ito. Ipinangangako ko sa'yo, Danny. Ibabalik kita. Bahala na kayo sa akin, sir. Pati na rin sa pamilya ko. Darating sila. Pinagbiling ko na sila sa mga tauhan ko. Sasamahan si Minda at ang anak mo papunta rito.
Doon ka. Tara, hindi na mabubuhay yan. Ma'am, sandali! Ma'am!